Ang CEO ng Toyota ay gumawa kamakailan ng isang anunsyo na ngayon ay umaaling-aungaw hindi lamang sa Japan, ngunit sa bawat pulong ng teknolohiya mula sa Amerika hanggang Europa. Ipinakilala niya ang isang teknolohiya ng baterya na maaaring baguhin ang buong laro ng mga dekuryenteng sasakyan ngayon. Isipin na dadalhin mo ang iyong EV na sasakyan sa isang charging station. Isaksak ito, uminom ng isang tasa ng kape pansamantala, at pagbalik mo, ang kotse ay ganap na naka-charge at iyon din ay may napakalaking hanay na 620 milya. Ito ay hindi isang pantasya, ngunit ang tunay na pangako ng bagong all-solid-state na baterya ng Toyota. Sangyid! Naniniwala ang mga tao na ang EV charging ay nangangahulugan ng mahabang paghihintay, limitadong saklaw, at mga tanong sa pagiging maasahan ng baterya. Ngunit ang Toyota ay naglaro ng parehong card na magbibigay ng walang tulog na gabi sa ibang mga kumpanya. Ito ay hindi isang maliit na pagpapabuti, ngunit isang hakbang na magbabago sa buong pag-iisip. Plano ng kumpanya na ilunsad ang bateryang ito sa isang malaking sukat sa pamamagitan ng 2028. At kung mangyari iyon, ang lahat mula sa Tesla hanggang BYD ay kailangang muling pag-isipan ang kanilang diskarte. Kaya lumalabas ang tanong, ano ang tungkol sa baterya na ito na nakakaakit ng atensyon ng lahat? At bakit tinatawag itong game changer ng mga eksperto sa teknolohiya? Sumulong tayo sa video at alamin kung ano ang eksaktong inilunsad ng Toyota na maaaring yumanig sa buong industriya ng EV. Ngunit bago magpatuloy, kung gusto mong makuha muna ang bawat malaking balita ng mundo ng teknolohiya, pagkatapos ay mag-subscribe sa channel tang gayon. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa teknolohiya ng baterya ng Toyota na yumanig sa merkado ng EV, unawain muna natin kung saan nakatayo ang Toyota sa pandaigdigang merkado ng EV. Dahil ang baterya ay isang bagay sa ibang pagkakataon. Una ay mahalaga na malaman kung sino ang nangunguna sa karera at kung sino ang nakikipagkompetensya kung kanino. Kita niyo, sa tuwing may usapan tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan, ang unang panglan na nasa isip ay Tesla. Ginawa ng kumpanya ni Elon Musk na pop culture ang mundo ng mga EV. Pagkatapos ay dumating ang BYD, isang kumpanyang sino na tahimik na lumago ng labis na ngayon ay nalampasan nito ang Tesla ng maraming beses sa mga tuntunin ng mga benta ng EV. Ngunit ngayon ay dahan-dahan ding umakyat ang Toyota sa karerang ito sa paraang ang atensyon ng lahat ay nagsimulang tumutok dito. Ang focus ng Toyota ay palaging nasa mga hybrid na kotse. Naipakita na nila sa mundo gamit ang mga kotseng tulad ng Prius kung paano nila ma-master ang combo ng fuel at electric. Ngunit ngayon ang usapin ay ganap na tungkol sa EV at dito ang Toyota ay mabilis ding pumapasok sa gulo. Kung kapag-uusapan natin ang mga kamakailang numero, sa mga huling buwan ng 2023, ang Toyota ay nakapagbenta ng humigit kumulang 4 lakh na mga dekuryenteng sasakyan, mga EV, sa buong mundo. Kabilang dito ang parehong mga battery EV at plug-in hybrids. Kasabay nito, ang BYD ay nagbebenta ng higit sa 15 lakh na EV sa parehong oras, kung saan ang kanilang mga abot-kayang kotse, tulad ng Seagull at Dolphin ay napaka-popular. Ang pakikipag-usap tungkol sa Tesla, naghatid sila ng humigit kumulang 8 million, i.e. 18 lakh EV. Kaya ang BYD ay kasalukuyang nangunguna sa laro ng numero na sinusundan ng Tesla at pagkatapos ay Toyota. Ngunit ang kaibahan ay ang susunod na hakbang na ginagawa ng Toyota ngayon ay hindi lamang ang paggawa ng mga EV, ngunit ang pagbibigay ng ganap na bagong hugis sa mga EV. Ang kanilang bagong all-solid-state na baterya ay bahagi nito. Ibig sabihin, ang hindi Toyota ay pumasok na ngayon sa laro ng kalidad, hindi dami. Habang pinag-aayos ng Tesla at BYD ang kasalukuyang teknolohiya, direktang tumataya ang Toyota sa teknolohiya sa hinaharap. At iyong makapagbibigay sa Toyota ng malaking hakbang sa mga darating na taon. Ang agham sa likod ng mga all-solid-state na baterya. Ngayon, pumunta tayo sa totoong issue. Ano ang all-solid-state na baterya ng Toyota na idiot? At bakit napakaraming kaguluhan tungkol dito? Tingnan mo. Saan din ang aming mga mobile, laptop, at mga dekuryenteng sasakyan ay tumatakbo lahat sa mga baterya. Karamihan sa mga tao ay malalaman na meron silang mga baterya ng lithium-ion.
Ang mga bateryang ito ay gumagana sa nakalipas na ilang taon. Sila ay gumagana ng maayos. Ngunit ngayon ang kanilang mga limitation ay nagiging maliwanag. Habang umuunlad ang teknolohiya, kailangan namin ng ilang mas malakas at ligtas na mga option. At dito pumapasok itong bagong all-solid-state na baterya. Ngayon ay unawain natin sa medyo mas madaling wika. Ang kasalukuyang mga baterya ay tumatakbo sa isang uri ng likido na tinatawag na electrolyte. Gumagana ang likidong ito upang ilipat ang mga particles sa loob ng baterya na lumilikha ng kasalukuyang. Ngunit ang problema ay ang likidong ito ay uminit ng napakabilis at kung minsan ay nasusunog pa. Siguradong narinig mo na ang balita ng mga pagsabog sa mga telepono o sasakyan. Gayun din, tumatagal sila ng oras upang mag-charge at hindi makahawak ng maraming kapangyarihan. Ngayon isipin kung ang parehong likido ay pinalitan ng isang bagay na solid. Ito ang pagkaiba ng mga solid-state na baterya. Walang likido sa loob nito, kaya walang takot sa sunog, pagtegas o sobrang init. Bukod dito, ang mga bateryang ito ay mas may lakas. Ibig sabihin, mas maraming enerhiya ang maaaring maimbak sa isang mas maliit na baterya. Naangangahulugan ito na ang kotse ay tatakbo ng mas matagal at ang baterya ay mas mabilis ding ma-charge. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa mga numero. May bawat bateryang ito ay maaring mag-imbak ng 2 hanggang 3 beses na mas maraming enerhiya kaysa sa mga lumang lithium-ion na baterya. Ibig sabihin ang EV ngayon ay tumatakbo ng 300 hanggang 400 milyas to isang single. Ang mga sasakyang may solid-state na baterya ay maaring umabot ng higit sa 600 milya. Ibig sabihin sa isang single, ang kotse ay maaaring pumunta mula Delhi papuntang Lucknow at pabalik. Iyon din kapag naka-AC at kumakain ng samosa sa pagitan. At ang pinakakagiliw-giliw na bagay, singilin ang oras. Ang kasalukuyang EV ay tumatagal ng kalahating oras hanggang ilang oras upang mag-charge sa isang magandang charger. Ngunit ang bagong bateryang ito ay maaaring ganap na ma-charge sa loob ng 10 minuto. Imagine, ang tagal lang uminom ng kape. At ang kotse ay handa ng buong lakas. Ang simple lang, kapatid. Hindi lang babaguhin ng bateryang ito mula sa Toyota ang laro sa industriya ng EV. Ngunit maaari ding ganap na baguhin ang paraan ng ating paglalakbay. At ito ang dahilan kung bakit ito pinag-uusapan. Tingnan mo, hindi lang ito tungkol sa mga kotse. Ang all-solid-state na teknolohiya ng baterya ng Toyota ay hindi lamang tungkol sa mga sasakyan sa kalsada. Maaari nitong baguhin ang lahat ng tumatakbo sa mga baterya. Mag-isip ng isang mobile phone na maaaring tumakbo sa loob ng 2-3 araw nang hindi tumitigil sa isang charge. O mga drone na maaaring lumipad sa kalangitan sa mahabang panahon. Kahit na pagdating sa solar o wind power, ay dito sa bateryang its is firing sa imbak ng enerhiya na iyon sa mahabang panahon upang ang kuryente ay magagamit kahit sa gabi. Ito ay lamang isang pag-upgrade. Ito ay isang ideya na muling magdidisenyo ng buong mundo ng enerhiya. Pero hindi ganon kadali. Ang pinakamalaking problema sa teknolohiyang ito sa ngayon ay napakahirap gawin ito. Ang mga solidong materyales na ginamit sa mga bateryang ito ay napakahirap gawin sa isang napapanatiling at murang paraan. Kaya naman karamihan sa mga kumpanya ay nakakulong sa lab hanggang ngayon. Inisip ng lahat na ito ay isang bagay ng hinaharap. Walang mangyayari sa ngayon. Ngunit ang ginawa ng Toyota ay yumanig sa pag-iisip ng lahat. Malinaw nilang ipinakita na ang teknolohiyang ito maaari na ngayong maging isang katotohanan. At plano nilang dalhin ito sa merkado sa 2028. Ito ay hindi isang maliit na hakbang. Ito ay tulad ng pagbabago ng laro. Pagkatapos ng desisyong ito, ang Toyota ay hindi na lamang sa karera ng EV. Ngunit ito ay dumating upang baguhin ang mga patakaran ng karera. Sa madaling salita, ang all-solid-state na baterya na ito ay maaring maging isa sa pinakamakapangyarihang bagay sa hinaharap. Ay mga bateryang ito ay mas ligtas, mas mabilis na mag-charge, at makakapag-imbak ng mas maraming enerhiya. Iyon ay, sa lahat ng paraan, 2 hakbang sa unahan ng mga baterya ngayon. At kapag ang isang kumpanya tulad ng Toyota ay naglagay ng lahat dito, pagkatapos ay maunawaan na may malaking bagay na mangyayari. Ngayon ang tanong,
Bakit nagkaroon ng malaking panganib ang Toyota? Ano ang dahilan kung bakit sila nagtiwala sa teknolohiyang ito? Malalaman natin ang sagot dito sa kasaysayan ng Toyota, kung saan ang pagbabago ay palaging bahagi ng kanilang DNA. Kaya sige at alamin natin kung saan nanggaling ang ideya ng Toyota at kung bakit nito mababago ang lahat. Silent Innovation Player. Ang lakas talaga ng Toyota. Kapag may nagbanggit ng Toyota, karamihan sa mga tao ay nag-iisip ng isang maaasahang kotse tulad ng Corolla o Innova na tumatakbo ng maraming taon nang hindi napapagod. Ngunit ang katotohanan ay ang Toyota ay naging isang tahimik na pagsabog sa teknolohiya, hindi lamang sa mga tuntunin ng pagiging maaasahan. Ang all-solid-state na baterya na pinag-uusapan ngayon ay hindi dumating bigla. Mayroong mahaba at kawili-wiling kasaysayan sa likod nito. Kung babalikan natin ng kaunti ang mga huling taon ng 90s, lahat ay humahabol sa mga sasakyang petrolyo-diesel. Sa oras na iyon, tila kakaiba na isipin ang mga bagay tulad ng kapaligiran o malinis na enerhiya para sa mga sasakyan. Ngunit pagkatapos ay inilunsad ng Toyota ang Prius. Ito ang kauna-unahang hybrid na kotse sa mundo na mayroong dekuryenteng motor kasama ang isang makinang panggasolina. Akala ng mga tao ay hindi na ito makakatakoy, basta kakatakbo. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang Prius ay naging sobrang hit. Milyon-milyong mga kotse ang naibenta. At ito ay naging mukha ng berdeng kotse. Hindi lang ito, noong EV lang ang iniisip ng ibang kumpanya. Bueno, inilunsad ng Toyota ang isang hydrogen car na tinatawag na Mirai noong 2014. Ang kotse na ito ay naglalabas ng walang anuman kundi singaw ng tubig. Oh, hindi ito kasing sikat ng mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit nilinaw nito na ang Toyota ay hindi natatakot sa mga bagong ideya. Kahit noon pa, maraming hakbang ang ginawa ng Toyota na ikinagulat ng iba, tulad ng mga plug-in hybrid, self-charging electric car, at ngayon ang mga solid-state na baterya na fuel. Kaya kapag sinabi ng Toyota ngayon na ito ay magpapakilala ng isang bagong baterya na maaring baguhin ang buong industriya ng EV, ito ay hindi isang ipinagmamalaki na ginawa sa hangin. Ito ang usapan ng isang kumpanya na paulit-ulit na napatunayan na naiintindihan nito ang hinaharap at hindi lamang sumusunod sa uso, ngunit lumilikha nito. Habang ang iba pang mga kumpanya ng sasakyan ay pumapasok sa merkado bawat taon gamit ang ilang bagong makintab na teknolohiya, ang Toyota ay naglalaro ng isang ganap na naiibang laro. Habang ang iba ay tumatakbo na parang 100-meter race, ang Toyota ay mabagal ngunit malakas na parang isang marathon. Iniisip ng mga tao na maaaring maiwan ang Toyota, ngunit sa katotohanan, ginagawa nito ang bawat galaw ng napakamaalalahanin. Para sa kanila, mas mahalaga na dalhin ang pinakamagandang bagay sa tamang oras kaysa mauna. Ngayon, kunin ang halimbawa ng kanilang all-solid-state na baterya. Iniisip ng ibang mga kumpanya na mas maaga nilang madala ito, mas mabuti. Ngunit sinasabi ng Toyota, darating ito sa 2028. Ngunit it ay magiging tulad na malilimutan mo ang lahat. Nangangahulugan ito na hindi lamang sila nagpapakita ng sarili, ngunit nakikibahagi sa paggawa ng ganoong baterya na tumatagal ng maraming taon, ay ligtas, at nagbibigay sa kotse ng mahabang hanay kasama ang napakabilis na pagsingil. Ngayon ay maunawaan din na ang mundo ng EV ay walang paglalaro ng bata. Dito, mula sa mga higante tulad ng Tesla hanggang sa mga bagong manlalaro. Laro tulad ni Rivian, lahat ay nasa karera, ngunit iba ang estilo ng Toyota. Nang hindi gumagawa ng anumang ingay, tahimik nilang ginagawa ang kanilang teknolohiya ng napakalakas mula sa loob na kapag pumasok sila sa larangan, walang pagkakataon na mabigla. At ito ang kanilang tunay na lakas, hindi pagmamadali, ngunit pagiging perpekto. Para sa Toyota, ang pagbebenta ng mga kotse ay may hindi lahat. Palagi nilang pinanangangalagaan ang kapaligiran. Maging Prius o Mirai, may layunin sa likod ng bawat pagbabago. Mass counting pollution, higit na kalinisan, at isang napapanatiling kinabukasan. Ngayon, kapag nagdadala sila ng mga solid-state na baterya, unawain na ito ang susunod na hakbang sa parehong paglalakbay, kung saan tatagal ang baterya, mas mabilis na mag-charge, at halos walang panganib ng sunog o usok.
Ang mga tatak tulad ng Tesla at BYD ay nasa karera din na mauna sa EV. Ngunit ipinapakita ng kasaysayan ng Toyota na ito ay naghahatid ng pinakamahusay kahit na nasa ilalim ng presyon. Ipinakita nila sa mundo kasama si Prius kung paano manguna sa pagbabago. Ngayon gusto nilang ulitin ang parehong gawa sa bateryang ito. Kaya ang malinaw na bagay ay ang Toyota ay hindi dumating upang mahuli ang anumang trend, ngunit upang magtakda ng isang bagong trend mismo, at kung ano ang gagawin nito sa oras na ito ay hindi lamang magbabago sa mukha ng mga kotse, ngunit babaguhin din ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa mga baterya, enerhiya, at sa hinaharap. Kaya humanda dahil hindi lang tumatakbo ang Toyota, malapit na itong magbago ng direksyon ng karera. Kaya't ang tanong ay lumitaw na bakit ang lahat ng mga solid-state na baterya ng Toyota ay napaka-espesyal. I mean, bakit lahat sila pinag-uusapan? Bagong teknolohiya lang ba ito? O talagang mababago nito ang buong laro ng mundo ng EV? Pag-usapan natin ito sa tuwirang paraan. Unang bagay, saklaw. Karamihan sa mga dekuryenteng sasakyan ngayon ay tumatakbo ng 250 hanggang 300 milya sa isang buong singil. Okay, ngunit ang pag-alala sa pag-charge ay palaging nandiyan sa mga malalayong biyahe. Ngunit sinasabi ng Toyota na ang kanilang mga bagong baterya ay tatakbo ng higit sa 620 milya sa isang single. Kapatid, gagawin nitong madali ang paglalakbay mula Delhi patungong Lucknow at pabalik. Iyon din ang hindi humihinto kahit saan para maningil. Ibig sabihin ang takot tungkol sa saklaw, ang baterya ay maaring maubos sa gitna ng daan. Ang takot na iyon ay ganap na natapos. Ngayon ang pangalawang bagay, oras ng pagsingil. Hanggang ngayon ay tumatagal ng 30 minuto hanggang 1 oras upang mag-charge ng EV. At iyon din kung may available na fast charger. Ngunit ang bagong bateryang ito mula sa Toyota ay maaaring ganap na ma-charge sa loob lamang ng 10 minuto. Pag-isipan ito, sa oras na kailangan para makabili ng isang tasa ng tsa or kape, handa nang umalis ang iyong sasakyan. Ito ay mas mabilis pa kaysa sa pagpuno ng tangke ng gas. Pangatlong punto, kaligtasan. Ang mga lithium-ion na baterya na ginagamit ngayon ay naglalaman ng likido na kung minsan ay maaring magliyab kung masyadong pinainit. Ngunit ang mga solid-state na baterya ay gumagana sa isang ganap na solidong electrolyte. Ibig sabihin ay walang takot sa pagtagas o pagsabog. Sa madaling salita, ang mga bateryang ito ay mas ligtas at mas matibay. Pagkatapos ay darating ang habang buhay. Nagsisimulang humina ang mga baterya ngayon pagkalipas ng ilang taon, tulad ng unti-unting humihinto sa pag-charge ang baterya ng iyong telepono. Ngunit ang mga solid-state na baterya ay tatagal ng mas matagal. Patuloy silang gagana ng maraming taon nang hindi nawawalan ng kuryente. Ito ay hindi lamang makatipid ng pera, ngunit makikinabang din sa kapaligiran. Mas kaunting basura ng baterya, mas kaunting pinsala, at that's why hindi lamang tungkol sa mga kotse. Isipin kung ano ang mangyayari kung ang mga bateryang ito ay ginagamit sa iyong telepono, drone, o solar energy storage. I-charge ang iyong telepono at sumakay dito sa loob ng 2 araw nang walang anumang tensyon. Ang mga drone ay maaring lumipad ng mahabang panahon at ang solar energy na nabuo sa araw ay magagamit din sa gabi nang walang anumang takot sa pagkawala ng kuryente. Ngayon ang katotohanan ay ang teknolohiya ay hindi pa ganap na nailunsad. Ang gastos ay medyo mataas at ang paggawa nito ng mura at sa malalaking bilang ay isang malaking hamon. Ngunit ang Toyota ay umuusad ng dahan-dahan at nag-iisip. Hindi sila gumagawa ng bago para lang sa pagpapakitang gilas. Gumagawa sila ng isang bagay na magtatagal, gagana, at magbabago sa mundo. Kaya lahat sa lahat. Ito ay hindi isang maliit na baterya. Ito ay isang hakbang na maaaring baguhin ang buong mapa ng mga dekuryenteng sasakyan sa hinaharap. At gagawin ito ng Toyota ay turing itong isang bagong hari sa mundo ng EV. Maraming hadlang sa paghahanda para sa 2028. Ngunit hindi umaatras ang Toyota. Nang ipahayag ng Toyota na magdadala ito ng all-solid-state na baterya sa 2028, nagulat ang mga tao at napuno din ng pag-asa. Mahabang hanay, nagcha-charge sa loob ng ilang minuto at malakas na kaligtasan. Parang perpekto ang lahat.
Ngunit ang tunay na tanong ay kung posible ba talaga ang lahat ng ito? Dahil mas malaki ang pangako, mas malaki ang mga hamon, ay unang pasigting. Malakihang production ay ang paggawa ng baterya sa lab ay isa pang bagay. At ang paggawa nito para sa milyon-milyong sasakyan ay isa pang bagay. Ang solid electrolyte na ginagamit sa mga solid-state na baterya ay hindi madaling gawin, na nangangailangan ito ng maraming katumpakan at napakamahal din, na nangangahulugan ito na isang buong bagong linya ng pagmamanupaktura ay kailangang gawin, at hindi ito mangyayari ng magdamag. Ang pangalawang problema, tibay, ang lahat ay mukhang magganda sa lab, ngunit sa totoong mundo, ang mga kotse ay nakalantad sa sikat ng araw, malamig, lubak, at araw-araw na pagkabigla. Kaya ang tanong, tatagal ba ang bateryang ito ng 8 hanggang 10 taon tulad noong unang araw? Kailangang patunayan ng Toyota na ito ay hindi lamang isang bagong teknolohiya, ngunit maaasahan din sa mahabang panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking sakit ng ulo, ang presyo. Onos mga bateryang ito ay napakamahal na ngayon kung ang teknolohiyang dinadala ng Toyota ay limitado lamang sa mga premium na sasakyan. Aabutin ng maraming taon bago maabot ang karaniwang tao. Oh, nalampasan din ng Toyota ang hamon na ito kasama si Prius. Ngunit sa pagkakataong ito, parehong mas malaki ang sukat at teknolohiya. At kapatid, ibang level ang pressure ng competition. Ang malalaking kumpanya tulad ng Tesla, CATL, Samsung ay nasa karera na at posibleng may magdadala ng baterya sa merkado pagsapit ng 2026 hanggang 2027. Sa ganoong sitwasyon, ang mabagal ngunit perpektong formula ng Toyota ay maaring maging backfire. Sa mabilis na takbo ng mundo ngayon, kung ibang tao ang unang dumating, kung gayon ang pagkaantala ay maaaring mapatunayang isang kawalan para sa Toyota. Ngunit tandaan ang isang bagay. Hindi ito ang unang malaking panganib ng Toyota. Noong inilunsad nila ang Prius, sinabi ng lahat na hindi gagana ang hybrid. Ngunit ang parehong kotse ay ang pagkakakilanlan ng hybrid ngayon. Ang teknolohiyang bago at hindi alam noong panahong iyon ay naging mainstream ngayon. At lahat ay dahil sa Toyota. Kaya maraming hamon. Ngunit ipinapakita ng kasaysayan ng Toyota na alam nito kung paano lampasan ang bawat malaking balakid. Maging ito ay production, tibay, presyo, o competition. Ang Toyota ay nanalo sa bawat oras na may pasensya, pagpaplano, at pagiging perpekto. Ang tanong ay hindi kung kailan darating ang baterya. Ang tanong ay pagdating. Mababago kaya nito ang pag-iisip ng buong mundo? At kung gagana ang taya ng Toyota, pagkatapos ay lampasan ang mga sasakyan, mayayanig ng mga bateryang ito ang buong industriya ng enerhiya, mula sa mobile hanggang sa grid, kahit saan. Ang mundo sa kabila ng mga EV. Paano mababago ng mga solid-state na baterya ang natitirang bahagi ng industriya? Hanggang ngayon, ipinapalagay namin na ang mga solid-state na baterya ay ginagawa lamang para sa mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit ang katotohanan ay kapag ang teknolohiyang ito ay ganap na binuo, ang epekto nito ay hindi limitado sa mga sasakyan na tumatakbo sa mga kalsada. Babaguhin nito ang mukha ng teknolohiya sa buong mundo. Ibig sabihin ay gagamitin ito kahit saan, mula sa mga mobiles hanggang sa mga drone, mula sa kuryente sa bahay hanggang sa mga medical na gadget. Una sa lahat, pag-usapan natin ang tungkol sa mga smartphone at laptop. Ngayon, ang pinakamalaking tension ay ang telepono ay kailangang i-charge ng paulit-ulit. Kung sisingilin mo ito ng 100% sa umaga, kailangan itong isaksak muli hanggang sa gabi. Ngunit ang mga solid-state na baterya ay maaring mag-imbak ng napakaraming kapangyarihan na pagkatapos itong i-charge ng isang beses. Maaari mong patakbuhin ang iyong mobile sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Iyon din pagkatapos ng matinding paggamit. Ang pagganap ng baterya ay tataas din ang manifold sa mga laptop, tablet, at iba pang device. Hindi lamang ito magbibigay ng kaginhawahan sa user, ngunit makakagawa din ang mga kumpanya ng manipis, magaan, at pangmatagalang device. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa mga drone. Ang mga drone ngayon ay hindi makakalipad ng matagal dahil sa limitadong buhay ng baterya. Ngunit isipin, kapag ang mga solid-state na baterya ay naka-install sa mga drone na ay na ito,
Ang kanilang flight timing ay tataas ng 2 hanggang 3 beses. Ito ay magbigay daan sa mga kompanya ng paghahatid tulad ng Amazon na magpadala ng mga kalakal sa mas malalayong distansya. Magagawa ng mga drone na manatili sa kalangitan ng mas mahabang panahon para sa pagsubaybay, na maaaring patunayan na isang game changer para sa seguridad at hukbo. Ang mga drone na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa mga operasyon ng pagliligtas. Ngayon tingnan natin ang renewable energy. Ang kuryenteng nabubuo natin ngayon mula sa mga solar panel ay gumagana ng maayos sa araw, ngunit sa gabi, kailangan ng backup. Ito ang dahilan kung bakit nagiging napakahalaga ng papel ng mga sistema ng imbakan ng baterya. Ang mga solid-state na baterya ay maaring mag-imbak ng napakaraming kapangyarihan na kapag na-charge sa araw, maaari silang mag-supply ng kuryente sa buong gabi, iyon din ng walang anumang pagbabago. Gagawin nitong mas maaasahan ang malinis na mapagkukunan ng enerhiya tulad ng solar at hangin, at maaalis ang mga problema tulad ng pagkawala ng kuryente. Ngayon pumunta tayo sa larangan ng medical. Narito ay isang bagay ng buhay. Ang mga device tulad ng mga pacemaker na kumokontrol sa tibok ng puso ay tumatakbo din sa mga baterya. Ngayon, isiyon kung ang mga device na ito ay may mga solid-state na baterya, hindi na kakailanganin ng mga pasyente na palitan ang mga baterya sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-opera. Kasabay nito, magtatagal din ang mga device sa pagsubaybay sa kalusugan tulad ng mga fitness band, presyon ng dugo, at mga gadget sa pagsubaybay sa asukal. At matatapos din ang abala sa paulit-ulit na pagsingil sa mga ito. Ang mga electric air taxi at space sector ay maaari ding maging malalaking manlalaro sa pagbabagong ito. Ngayon maraming mga kumpanya ang nagtatrabaho sa mga naturang lumilipad na taxi na lilipad sa alat-adsatan. Himpapawid at maghahatid ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa upang maiwasan ang trapiko sa lungsod. Ngunit ang mga bateryang ginagamit sa mga air taxi na ito ay napakabigat at nagbibigay ng limitadong paglipad. Kung ang mga solid-state na baterya ay ginagamit sa kanila, hindi lamang mababawasan ang timbang, ngunit ang saklaw at kaligtasan ng paglipad ay tataas din. Ang parehong bagay ay nalalapat din sa sektor ng espasyo. Ang magaan ngunit malalakas na baterya sa mga spacecraft and satellite ay maring magdulot ng malaking pagbabago. Nanangangahulugan ito na ang mga solid-state na baterya ay hindi limitado sa alinmang sektor. Sa darating na panahon, papasukin nila ang bawat teknolohiya kung saan kailangan ang mga baterya. At ano isang dahilan kung bakit ito nagiging game changer. Simula sa EV, unti-unting maaabot ng teknolohiyang ito ang bawat tahanan, bawat kamay, at bawat makina. Sa susunod na may magtanong sa iyo kung ang solid-state na baterya ng Toyota ay kapaki-pakinabang lamang sa mga sasakyan, pagkatapos ay sabihin sa kanikanawla asing malinaw, walang kapatid. Ito ay isang bagay na makakapag-charge sa buong mundo. Iiwan ng Toyota ang lahat. Kapag naririnig ng mga tao ang pangalang Toyota, madalas nilang iniisip ang mga maaasahang kotse. Mga kotse na tumatakbo ng maraming taon nang walang gaanong gastos. Ngunit ngayon, ang Toyota ay hindi na isang kumpanya lamang na gumagawa ng mga matibay na sasakyan. Gagawa na ito ngayon ng ganoong hakbang sa larangan ng teknolohiya na magbibigay ng walang tulog na gabi sa mga higante tulad ng Tesla. Pinag-uusapan natin ang all-solid-state na baterya ng Toyota na maaaring ganap na baguhin ang EV market sa mga darating na taon. Sangyit! Sina Tesla at Elon Musk ay itinuturing na mga hari ng mundo ng EV, mahabang hanay, matalinong mga kotse, at ang pinakamabilis na pagbabago. Itinayo ng Tesla ang halaga ng tatak nito mula doon. Ngunit ang katotohanan ay ang mga baterya ng Tesla ay nakabatay pa rin sa lithium-ion, ang parehong lumang teknolohiya kung saan ang oras ng pag-charge ay mahabas, may panganib na mag-overheating, at ang lakas ng baterya ay nagsisimulang bumaba pagkatapos ng ilang taon. Samantala, ang Toyota ay tahimik na nagtrabaho sa background at gumawa ng isang plano na maaring direktang iling ang mga ugat ng Tesla. Ang kanilang mga all-solid-state na baterya na ilulunsad sa 2028 ay maaring maging isang game changer sa maraming dahilan. Una sa lahat, saklaw.
habang ang mga sasakyan ng Tesla ay tumatakbo ng humigit kumulang 350 hanggang 400 milya sa isang singil. Ang bagong baterya ng Toyota ay nag-angkin na nagbibigay ng saklaw na higit sa 620 milya, na nangangahulugan iyon na mag-charge ng isang beses at maaari kang pumunta sa isang mahabang paglalakbay sa kalsada. Iyon din nang hindi kinakailangang maghanap ng charger ng paulit-ulit. Pananayin at panbagay. Oras ng pagsingil. Ang pinakamalaking sakit ng ulo ng mga EV ngayon ay ang paglalaan nila ng oras upang maningil. Maging ang mga supercharger ng Tesla as tumatagal ng hindi bababa sa 30 minutos. Ngunit ang bagong baterya ng Toyota ay maaaring ganap na ma-charge sa loob lamang ng 10 minuto. Ibig sabihin, sa oras na kailangan mong uminom ng tsa o bumalik mula sa washroom, handa na ang kotse. Ang pangatlo at pinakamahalagang bentahe ay kaligtasan. Ang mga bateryang lithium-ion ay kilala sa pagputok o pag-apoy sa init. Siguradong nakakita ka ng balita tungkol sa mga EV na nasusunog sa balita. Ngunit ang mga solid-state na baterya ng Toyota ay tumatakbo sa solid electrolyte na hindi tumutulo o nag-overheat. Na angangahulugan iyon na walang takot sa apoy, walang panganib ng pagsabog, kapayapaan ng isip lamang. Ngayon isipin, kapag napakaraming pasilidad ang magagamit ng magkasama, alin ang pupuntahan ng mga customer? Malinaw na sasandal sila sa kumpanyang nag-aalok ng mas maraming saklaw, mabilis na pagsingil at higit na seguridad. At dito nakasalalay ang tunay na panganib sa Elon Musk. Ang diskarte ni Elon Musk na ilunsad ng Mandas sa 9 maaga. Patuloy na nagbibigay ng mga update sa ibang pagkakataon. Ngunit iba ang estilo ng Toyota. Magtrabaho ng dahan-dahan. Ngunit kapag inilunsad mo, sorpresahin ang lahat. Ang diskarte na ito ay maaari na ngayong patunayan na magastos para sa Tesla. Noona nang ginawa ng Toyota na sikat ang mga hybrid na kotse sa pamamagitan ng Prius. At ngayon ay naghahanda silang ulitin ang parehong kasaysayan sa mga solid-state na baterya. Ngayon dito ay hindi lang tungkol sa teknolohiya. Ito rin ay tungkol sa mass production. Ang Toyota ay isa sa pinakamalaking kompanya ng sasakyan sa mundo. Mayroon silang sukat at network kung saan maaari silang gumawa at magbenta ng mga baterya sa maraming dami. Kasabay nito, tila nahihirapan pa rin si Tesla sa produksyon at paghahatid minsan. Ang isa pang bagay na maaring magpauna sa Toyota ay ang pagtitiwala sa tatak. Maraming beses na nagkaroon ng mga reklamo ng mga issue sa kalidad sa Tesla, habang ang mga sasakyan ng Toyota ay tumatakbo ng maraming taon ng walang anumang pagtatalo. Kung ang parehong pinagkakatiwalaang tatak ay nagdadala na ngayon ng baterya ng hinaharap, kung gayon ang mga tao ay higit na magtitiwala dito, lalo na ang mga customer na nag-aalangan na bumili ng EV hanggang ngayon. Ang Toyota ay gumawa ng ganoong hakbang kung saan walang ingay, walang over-marketing, diretsong pagsusumikap at malakas na teknolohiya. At ngayon, kapag ang mga baterya ay dumating sa merkado, ang tunay na hamon ay magsisimula para sa mga higante tulad ng Tesla. Sa lanayang pagkakitaan, maaaring maramdaman ni Elon Musk na ang tunay na kompetisyon ay nakatayo sa harap niya. At iyon din, isang matanda, tahimik, ngunit napakatalino na manlalaro tulad ng Toyota. Kung gusto mo ang impormasyong ito at gusto mong maging unang makatanggap ng napakalakas na mga update sa teknolohiya, pagkatapos ay mag-subscribe sa channel Tanggayon. Huwag kalimutang pindutin ang bell button dahil dito mo muna makukuha ang balita ng susunod na revolution.